4 piso, 5 piso, 6 piso. Uy! Kulang na naman ang pamasahe ko. Sa mahal ng bilihin ngayon at kakarampot na sweldo, lagi na lang tayo naglalakad. Grabe! Pud-pud pa lang sapatos natin sa daang matuwid. Petron, Shell, Caltex, profit swapang corporations. Ang mga korporasyong gaya nilang dahilan kung bakit kulang lagi ang pamasahe o panggasolina natin. Paano? Monopolisado kasi ng iilang dambuhalang kumpanyang transnasyonal ang industriya ng langis sa mundo. Hawak nila ang buong proseso nito mula sa eksplorasyon, paghuhukay, transportasyon, pagrirepina, hanggang sa pagbibenta ng mga produktong petrolyo sa iba't ibang bansa. Kaya naman, kayang-kaya nilang kontrolin ang presyo para palakihin ang gusto ng kanilang tubo. Heto ha, kaya nyo bang isipin kung may iilang korporasyon nagmamay-ari at nabibenta ng hangin? Kahit grabe na ang taas ng presyo nito, bibili ka pa rin. Kailangan kasi natin ng hangin para mabuhay. Gayon din, kailangan ng langis para umandar ang industriya at ekonomiya. Sa Pilipinas, ang Petron, Shell at Caltex ang direktang kinatawan ng monopolyo sa mundo. Suwapang talaga sa tubo. Biruin nyo noong 2010, Petron ang kumpanyang may pinakamalaking tubo sa bansa. Pangalawa ang Shell. At pampito naman ang Caltex. Ay naku, naalala ko pang sabi ng gobyerno, maglalaban-laban daw silang tatlo para gawing mura ang presyo ng langis. Tayo raw ang panalo sa kompetisyong ito. Pero tayo nga ba? Sa diesel na lang, mula Enero, mahigit 19 na beses nagtaas ang presyo, ngunit 9 na beses lang nag-rollback. Nagtaas ng 7 piso at 50 sentimo ang presyo ng diesel. Abay, tayo palang bugbog sarado sa kanila. Ngayon, may kompetisyon nga ba? Sa nakaraang mga taon, halos sabay-sabay at pare-pareho lang silang magtaas at magbaba ng presyo. Wala naman malaking pagkakaiba ang presyo nila. Nagsasabuatan sila para idikta ang presyo. Yang sinasabing new players, wala din. Wala silang kalaban-laban sa profit swapang corporations. Paano? 8 sa 10 gasolinahan sa bansa, hawak ng Big 3. Ang iba pang new players, sa mother companies rin ng tatlong ito kumukuha ng supply. At dahil monopolisado nila ang industriya ng langis, kayang-kaya nilang manghut-hut pa sa pamamagitan ng overpricing. Ang bawat galaw kasi ng presyo ng langis sa world market, may katumbas na paggalaw ng presyo sa bansa. Pero kapag iba ang galaw ng presyo sa Pilipinas sa galaw sa world market, teka lang, may daya dyan. Tingnan nyo. 9 piso ang kabuuan o naipong overpricing sa kada litro ng langis simula noong Enero 2008. Kapag oil price hike, paspasan at mataas. Kapag rollback naman, parang prosesyon ng patay at napakaliit. Mataas na nga ang presyo ng langis, mas mataas pa sa mga probinsya. Kadalasan nga 3 hanggang 5 pisong mas mahal ang kada litro ng langis doon. Naku naman, kung saan mas mababa ang sahod, doon pa mas mahal ang langis. Teka, hindi ba dapat may nagtatanggol sa atin laban sa pang-aabuso ng mga kumpanyang ito? Tungkulin ng gobyernong Aquino na ipagtanggol tayo. Pero kabaliktaran ang ginagawa nito. Lalo pa nitong sinisiguro ang paghut-hut ng tubo ng mga kumpanya ng langis. Sa dikta ng International Monetary Fund, ipinasa ni Pangulong Ramos ang Oil Deregulation Law noong 1996. Isinuko ng gobyerno yung kapangyarihang kontrolin ng presyo ng langis. Kaya tuloy, tuwing magtataas ng presyo, tinitext na lang ng kartel ang gobyerno. Tapos ang gobyerno, diretsyong i-anunsyo naman sa publiko. Tingnan mo nga naman itong mga ito, gobyerno pa ang kinuhang spokesperson. Simula nang naisabatas ang Oil Deregulation Law, tumaas ng mahigit 600% ang presyo ng diesel. Mula 7 piso kada litrong diesel noong 1996, naging 43 na ito. Umabot pa nga ito ng mahigit sa 48 pesos noong 2008. Pinahintulutan ng Oil Deregulation Law ang kartel na buong laya. Walang sagka at walang awang magtaas ng presyo. Kahit katatapos lang ng kalamidad. Kahit dumarami ang nagugutom at naghihirap. But wait! There's more! Bugbog sarado din tayo sa mismong gobyerno.
Paano kanyo? Sa pamamagitan ng VAT, Value Added Tax. Napakalaki ng nakukuha nito mula sa VAT sa langis. Sa bawat $1 na pagtaas ng presyo ng langis sa world market, tinatayang 1 bilyong pisong VAT ang kinikita ng gobyerno. Kalakhan naman ito, pinambabayad utang lang. O kaya, kinukurakot. Bilyon-bilyong piso. Pwedeng pambili ng Porsche. O kaya, libre sa kapamilya, kaklase, at kabarilan na nasa gobyerno. Tapos na ang panahon ng pamumunong manhid sa mga mahihirap. Ha! Pero bakit hindi pa rin nga dinidinig ang panawagan nating kontrolin ang presyo ng langis? Gusto niya kasi tuloy-tuloy ang ligaya ng mga kumpanya ng langis. Naku, hindi niya babanggay ng interes ng kanyang mga kauri. Lalo na ang kanyang Chewing si Danding na siya ng pinakamalaking may-ari ng Petron. Imbis na ipa-rollback ang presyo o tanggalin ang VAT sa langis, puro pakitang tawang naisip ng gobyernong Aquino. Gaya na lang ng pantawid pasada. Kwento nga sa akin ng kumpare kong tsuper. Pare, walang kakwenta-kwenta talaga yung pantawid pasada program na yan. Bakit naman? Ang tanong ko. 1,400 din yan, di ba? Paano ba naman? Hindi na nga ako pumasada ng isang araw para makuha ko yung card. Pagkatapos, pag crudo lang pala ng isang araw, ang laman noon. Pumila ba wag ganda haba-haba? Ang totoo, maraming magagawa at dapat gawin ng gobyerno. Dapat nitong ipatigil ang overpricing ng Petron, Shell at Caltex. Imbestigahan sila at parusahan. Utusan silang i-rollback ng 9 na piso ang presyo ng mga produktong petrolyo. At ba't naman kasi ayaw pang alisin ang value added tax? Ang oil deregulation law. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, basura na! Alam nyo, malaking pakinabang sa ating mga Pilipino naghihirap ang pagbaba ng presyo ng langis. Lahat kasi tayo apektado nito. Yung mga magsasakang gumagamit ng petroleum-based na abono at pestisidyo, mga mangingisda na gumagamit ng makina, o mga kabahayang gumagamit ng LPG at kerosene. Tayong mga commuter na nagbabayad ng napakamahal na pamasahe. Mga kapatid nating tsuper na nababawasan ng arawang kita ng 270 pesos dahil sa overpricing. Tayong mga manggagawa na lumiliit ang tunay na halaga ng sahod dahil sa nagtataas ang presyo. At kahit na nga yung mga maliliit na negosyanteng umaaray sa presyo ng langis at kuryente. Pero, kagyat na ginhawa lang yan. Hanggat nakaasa ang bansa sa pag-i-import ng langis at monopolisado ang industriyang ito, patuloy na maghihirap tayo mga manggagawa at mamamayan. Hindi pwedeng iasa sa mga gahaman sa tubo ang isang napaka-importanting kalakal tulad ng langis. Kung tutuusin, mayroon tayong sariling reserba ng langis sa bansa. Ang problema, kontrolado pa rin ito ng mga dayuhan. Kung isa sa bansa ang industriya, makukontrol natin ang buong proseso ng paglikha at pamamahagi ng mga produktong petrolyo. At makukontrol din natin ang presyo nito. Hindi kusang kikilos ang gobyernong Aquino para itigil ang overpricing at ibaba ang presyo ng langis. Kailangan natin itong igiit sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos. Mahal ang langis sa daang matuwid. Kaya kailangan gumawa tayo ng sarili nating daan. Kung hahalaw nga tayo sa mga sticker sa jeep, anong sabi? Basta mamamayan at driver, dapat cartel buster. Aba si pare, kasama sa karaban kontra sa kartel. Pare, hintay! Sasama ko sa pare ko, dyan na muna kayo!